Mabilis ang balita mga tol, Teofimo Lopez hindi makapaniwala sa abs workout ni Manny Pacquiao. Sinabi ni Pacman 1,500 sit-up sa umaga at 2,000 sa hapon. Nagulat si Teofimo Lopez sa sinabi ni Pacman mga tol. Sa edad kasi ni Pacman na 46, mas marami pa rin ang sit-up training kumpara kay Teofimo Lopez. Ito ang isang pamatay na training routine ni Manny Pacquiao na hindi kayang gawin ng ilang champion. Samantala nagbigay ng payag si Teofimo Lopez tungkol sa panalo ni Brian Norman. Hindi raw bilib si Lopez sa panalo na yon ni Norman kontra sa Japanese na si Jin Sasaki. Wala naman daw kasing bilang ang tinalo niyang boksingero, pang ordinaryong boxer lang. Plano ngayon ni Teofimo Lopez panatilihin ang WBO belt at pagiging lineal champion sa 140 pounds. Pero plano din daw niya lumaban sa 147 welterweight. Kaya tinarget daw niya si Jaron Ennis dahil ito ang pinakamabilis na paraan para masukat sana ang kanyang kakayahan sa welterweight. Pero umakyat na si Ennis sa 154 pounds. Mas kilalang boxer sana ang kalaban ni Ennis sa 147 dahil nandyan si Devin Haney, Ryan Garcia at si Teofimo Lopez. Pwedeng gatasan ni Ennis ang 147 bago makyat. Pero sabi nga ni Ennis, hindi na raw kakayanin ng katawan niya ang timbang na 147 kaya napilitang umakyat. Sa iba pang balita, Michael Dasmariñas muling mapapalaban sa isang may pangalan sa boxing. Sina Oya Inoue ang pinakamalupit na nakalaban ni Dasmariñas kung saan knockout ang inabot. Huling laban ni Dasmariñas noong March 2025. Dumayo ito sa bansang Japan at natalo si Dasmariñas by knockout. Ngayong July 25 mga tol, may paparting na laban ulit si Dasmariñas kontra Elijah Pierce. Isang Amerikano may kartadang 20 wins, 16 KOs, may 2 talo. Bakbakan ito sa featherweight division hanggang 10 rounds. Kaya abangan natin si Dasmariñas, the hot and spicy. May kartadang 36 wins, 25 KOs, may 4 na talo. Samantala, Vincent Astrolabio nakarating na rin sa LA para sumabay sa training ni Manny Pacquiao. Matatandaan, napakaganda ng opportunity na binigay kay Vincent Astrolabio. Binigay ni Sean Gibbons itong si Jason Moloney pero natalo dito si Vincent Astrolabio. Pero kahit ganun ang nangyari, gumawa pa rin ng paraan si Sean Gibbons upang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Astrolabio. Kaya binigay niya ngayon si Junto Nakatani, isang pound for pound, isang big fight para kay Astrolabio. Pero nabigo ulit si Astrolabio mga tol dahil hindi man lang pinagpawisan si Junto Nakatani. Knockout ang inabot ni Astrolabio sa round 1. Mahirap talaga ang laban na yon dahil pound for pound caliber si Nakatani. Pero kung panalo sana si Astrolabio, talagang big time ang panalo niya. Kaya muling babalik si Astrolabio para gumawa ulit ng pangalan at umangat ang karera. May kartada ngayon na 20 wins, 15 knockout, may 5 talo. Sa iba pang balita, sinabi ni Lamont Roach sa kanyang social media na pagkatapos niyang talunin si Gervonta Davis sa kanilang rematch, aakyat siya ng 2 division para harapin ang mananalo sa pagitan ng WBO welterweight champion na si Brian Norman versus Devin Haney. Hindi pa man nangyayari ang rematch niya kay Tank Davis, nakabang agad siya ng susunod na hamon. Pero tulad nga ng sabi ng ibang boxing fans, ang salita ay madali pero ang suntukan doon talaga nasusubukan. Magandang pinakita ni Lamont Roach kay Tank Davis sa unang laban nila dahil lumuhod pa si Tank Davis na ang dahilan niya ay may natulong langis sa kanyang mata. Ngayong rematch mga tol, hindi na pa sigurado si Lamont Roach dahil hindi na yan papayag si Tank Davis na matatalo ng basta.